Kaya hindi porke pro-AI ka o pro-Paxilica ka na agad. Okay? At hindi rin porke may concern ka sa Paxilica, automatic na dapat kontra ka na rin sa AI. Okay? May AI na pala ito eh. Matagal na ng kahit yung di pa tayo nakapanganak even ako matagal na palang existing itong AI na to o artificial intelligence dito sa mundong ibabaw natin. Okay? Mga stories yan, totoo talaga to na matagal na itong AI. So, yan, pag-uusapan natin kasi dito mga stories, isang post ito galing ito kay Garawi FB page, tungkol sa AI, data centers, at saka yung Paxilica, At sa totoo lang mga stories, importante itong topic na ito. Kasi maraming tao ang nakikisabay, nakikihype sa usapan, di ba? Pero hindi nila, hindi mo na nililinaw o hindi nila nililinaw kung ano ba talaga ang tinututulan nila. Okay? Kaya basahin natin yung mga post nito, then himay natin yung mga diretso, tapos yung mga comment section, yung sinasabi nila, tapos bibigay ako ng mga comments o mga opinion ko dito at saka context para dyan. Okay? So, ngayon mga stories, ito ang sabi dito sa post dito, Alam niyo ba, nandito na ang AI pa bago pa kapasnilang? Even din ako, Yes, ang salitang artificial intelligence ay ginagamit na noong 1956. So, ano pa yun? At talagang even mga ninuno, discover na nila yan. Meron ng chatbot na tinatawag na Elisa. Okay? Elisa. Parang ChatGPT ng panahon nila. Okay? Sunod, alam niyo ba yung halos araw-araw, araw-araw ginagamit ka na ng AI. Kapag nagbabayad ka, gamit ng GCash o Maya. Kapag nagsasearch ka ng Google, yung google.com, di ba? Kapag nare-recommend ng videos sa YouTube, di ba? Yung recommend videos. Kapag didirect ka ng Facebook ng spam, di ba? Yung fake accounts, lahat yan, iba't ibang klase ng AI, okay? Kung naglalaro ka ng solo player games, AI din yung kalaban nyo dyan. Siguro ito yung tinutukoy yung sa mga, let's say, yung mga arcades, or hindi lang arcades, pati na rin yung mga computer games, yung mga nilalabanan, let's say, yung mga boss fight, di ba? Yung mga boss fight, lalabanan yan. Yun, gamit ng AI yun. Even yung mga, sa mga arcade, let's say, yung Marvel vs. Capcom 2 o yung Street Fighter, diba? Pag ikaw ay solo player, tapos bawat stage, naglalaban sila. Naglalaban kayo ng isang computer o AI, diba? Yun yung tinutukoy niya. Okay? Tapos ito pa, nalagay dito, Alam niyo ba na ang YouTube ay may sariling data centers? Ang Facebook meron, ang Microsoft meron. Ibig sabihin, hindi AI lang ang gumagamit ng data centers. O, diba? May sarili silang data centers. So, parang, pa yun, yung panahon na yun, talagang sarili nila yung, kumbaga yung kampo nila. Okay? May sarili-sarili niyang data centers. So, kasi ngayon, expanded na. At dito pumapasok na ang Paxilica. Alam niyo ba na ang Paxilica ay hindi lang tungkol sa AI? Base sa mga ina-mention nila, kasama rin sa plano ang semiconductor manufacturing, critical minerals, processing, research, and development, advanced manufacturing, at AI infrastructure tulad ng data centers. Ibig sabihin,
ang AI iisa lang sa mga bahagi ng proyekto, no? Okay. O sa talagang kasama, magkaiba pala yun sa tinutukoy niya. Hindi lang AI yung tinutukoy, may mga semiconductors yung manufacturing, okay? Ito yung pinakapunto daw ng post. AI, data center, Paxilica, magkaibang bagay sa tatlong yan. Kaya hindi porke pro-AI ka o pro-Paxilica ka na agad. Okay? At hindi rin porke may concern ka sa Paxilica, automatic na dapat kontra ka na rin sa AI. Okay? Okay. At dagdag pa niya, sabi niya dito, no? Kung sasabihin mong stop using AI pero gumagamit ka ng Facebook, na gumagamit ng AI at data centers, baka kailangan mo nang linawin kung anong klaseng AI ba talaga ang tinututulan mo. Okay? Kumbaga, ang pinaparating niya, no, kung ikaw ay isang anti-AI or yung parang stop using AI movement, yung sinasabi nila, dapat hindi ka gagamit ng mga social medias like Facebook, YouTube, diba? Any kind of internet, yun yung gusto niyang parang or even TikTok, kasi yung algorithm, data centers din yun, diba? Yun, talaga, kung stop using AI yung talaga pinaglalaban mo, di huwag ka nang gumamit ng mga social media. Ganun lang kasimple, di ba? At yung closing line niya, no, sabi niya, walang masama kung tumutol ka sa mga generative AI o sa isang particular na data centers gaya ng Paxilica. Pero sana malinaw muna sa sarili mo kung ano ba talaga ang kinakalaban mo. Kasi para kang nakikipag-boxing pero yung referee ang sinusuntok mo. Oh my God. Hindi lang referee ang sinusuntok, pati audience sinusuntok mo. Diba? Yun. Okay. Ngayon mga stories atong opinion ko dito, no. Unang-una, no, ito may point na naman talaga si Garawe sa equipage, no. At hindi ko point na kailangan niyang sambahin o kampiyan. Wala akong kinakampiyan dito, wala akong ina-idolize dito, no. Ang punto dito ay clarity. Okay? Clarity ang pinupunto dito. Dapat malinaw ang issue bago ka sumigaw na no A-time movement, sayang tubig, sayang minerals, sayang ganitong oil sasamin, delikado yan, gaya. Diba? Kasi totoo lang, totoo naman hindi pare-pareho ang AI, data center, ang isang buong industrial project, parang katulad ng Paxilica, diba? Well, una kasi dito, no, magkaiba ang AI data centers at yung Paxilica. Okay? O yung information yun. Simple lang. AI ay technology o system. Data center, yun yung infrastructure. At saka yung Paxilica ay mas malawak na proyekto na may iba't ibang components. Okay? Ibig sabihin, kung galit ka sa Paxilica, hindi automatic na galit ka sa buong konsepto ng AI. At kung pabor ka sa AI na yan, okay? Kung pabor ka sa AI na yan, hindi ibig sabihin no, susuportahan mo agad ang bawat project na gumagamit nito. Okay? Ito ang problema sa karamihan, no? Karamihan sa mga online discussions sa mga tinatalakay, no? Isang salita lang ang naririnig tapos buong desisyon na agad, di ba? Kumbaga parang start using AI, parang tinuturo mo lahat ng mga yung mga taong katulad mo, di ba? Walang breakdown, walang distinction, walang specifics, di ba? Yan napaka-delikado yan, di ba? Kapag kapag wala kang specifics, mababaw talaga ang debate dito, okay? Ikalawa, no, ito yung hypocrisy check na ito, no. Tama rin yung banat niya nung sasabihin mong stop using AI, no. Pero gamit mo araw-araw ang Facebook, Google, YouTube, digital payments, ganyan. Halos lahat ng modern platforms medyo alanganin ang argumento mo. Hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang pumuna. Ang ibig sabihin kasi dito, ang tinutukoy niya dito ay magiging precise ka. Okay? Halimbawa, yung
against ka sa generative AI o kaya sa yung malalaking konsumo ng tubig ng ilang data centers, di ba? O yung environmental impact, land use, foreign control, o yung strategic risk, yung specific location ng project, lahat against ka doon, no? Against ka ba doon, di ba? Against mo doon sa tinutukoy ko ba doon? Kasi kung malinaw yan, no, masters, no, may mas laman ang argumento mo dito. Kapag no AI lang yan, no, sobrang lawak yun. Okay? Hindi mo ba niyo alam na sobrang lawak yun? Para ka nang inaaway pero hindi mo alam ang pangalan. Parang ganito, galit ako sa'yo. Ikaw. Basta ikaw. Ganyan yung inaaway na walang dahilan. Diba? Pangatlo, ito naman, hindi porket luma ang AI wala ng issue, no? Dito naman tayo dapat maging fair dito, okay? Well, tama naman sa mga concept yung mga ganyang explanation. Tama si Garawi dito na matagal ng AI, okay? Matagal ng AI at matagal na rin ang data centers, okay? Pero hindi rin ibig sabihin no na wala nang dapat ikinabahala, okay? Kasi ang tanong ang hindi kasi tatanong na sasabihin na matagal na ba ito? Ganito, ganyan. Dapat ang sasabihin dito ano ang escalate itong ngayon? O ano ba ang epekto ito sa lugar? Sino ba nakikinabang? Ano bang kapalit? Di ba? Kasi yung kailangan tanungin para dito, okay? At diyan papasok ang mga valid concerns, di ba? Let's say example, yung project yung nangangailangan ng let's say, katulad yan, yung malalaking tubig, di ba? Kuryente, lupa, di ba? Yung possible ng yung environmental risk, di ba? Yung strategic implications dahil foreign back, di ba? Well, natural lang talagang natural lang na nagtatanong ng mga karamihan sa mga lahat ng mga karamihan sa mga tao. At tama lang yun, masters. Tama lang yun na hindi kabobohan ang magtanong na ang kabobohan na yung na sumisigaw ka pero hindi mo alam yung tinutukoy mo. Diba? Okay? At saka ito apat, no? Yung concern sa yung sa tubig, daming nagsisigaw dahil yung sa tubig naman, hindi dapat minamaliit ito. Kasi may instant kasi nagsasabi na napakadaming tubig sa Pilipinas, ganyan. Hindi ikot lang naman yan. Parang parang cycle of di ba yung dada sa yung dada sa ulap, uulan, di ba? Mas delikadong oplusification yan, okay? Oo, umiikot lang tubig sa system, no? Pero hindi porket umiikot, hindi sabihin wala nang epekto sa local supply, no? Na local yung treatment, heat discharge, infrastructure load, di ba? As ang issue dito sa industrial water, no? Industrial water use, hindi lang nawawalan ba ang tubig, no? Ang issue kasi dito, saan kukunin? Gaano karami? Paano ipoproseso? Sino ba yung maapektuhan dito? Di ba? Kasi kung may mga concern sa tao sa tubig, valid yan. Okay, valid naman yan. Pero ulitin natin, dapat specific ang concern. Hindi lang yung yung no to AI dahil hindi lang lahat ang concern sa tubig, concern ka sa AI mismo, no? Baka concern ka talaga sa isang specific facility. Di ba? Yun yung ikalawa yung geopolitical concern, no? Mas seryoso kaysa sa mga meme-level text, no? Kasi may sa mga comments tungkol sa possibility na maging strategic threat ito, no? Parang may angle na foreign influence, no? Lalo na sa mga connection sa US at posibleng tignan ito sa ibang bansa, no? At bilang sensitive infrastructure. Honestly, ito ay isa sa mga seryosong anggulo dito, no? Hindi naman automatic na tama agad ang tinutukoy nito. Pero mas mabigat ito kaysa sa generic na ayaw ko kasi ganito, ganyan, ayaw ko ganyan. Kasi mga source, yung mga ganitong project kasi dito, lalo na kung may
semiconductor, minerals processing, iron nickel, di ba? At advanced infrastructure, no? Pwedeng tignan hindi lang isang business project, kundi bilang strategic asset mo. So kung ang gusto mong pumalag sa Paxilica, dapat dahil sa national security concerns, foreign leverage, supply chain politics, environmental costs, o yung mga resources allocation. Mas matino pakinggan yan kaysa sa mga simpleng local lang. Okay? Ika-anim ito, hindi lahat ng kontra ay ignorante, pero mas maraming argumento yung hilaw dito. Okay? At dito tayo magiging balanse kasi dito, mga stories, Hindi porket kinorek ka ni Garawe na no to AI crowd, ibig sabihin lahat ng total ng Paxilica ay mali, okay? Hindi rin ibig sabihin na dapat detalyado yung mga post yan, solve na issue. Well, mga stories, ang totoo kasi dito may dalawa kasi ang dalawang problema dito, either may mga tutol na kulang sa linaw at saka yung may mga depensa rin na kulang sa pag-acknowledge sa mga risk, di ba? Pero ito dapat natin pareho ang ayusin dito. Kung kontra ka, dapat ayusin mo yung mga argumento mo. Dapat parang hindi pwede kasi yung parang basta ayoko yan, hindi ganun. Okay, kailangan meron kang argumento para dyan, okay? If ever na pabor ka, wag mong i-dismiss yung concern ng tao. Diba? Dismiss yung concern ng tao. Dapat meron kang argumento. Hindi, mali ka. Kasi ito ang tama, ganyan. So, mali yung ganyang argument yan. Wag yung i-dismiss agad yan. Dapat meron kang konkretong evidence para doon. Okay? So, mga stars, ang pinaka-takeaway ko dito, simple lang, okay? Hindi sapat ang ingay. Okay, hindi sapat ang ingay. Kailangan malinaw ang punto. Kung AI ang usapan, dapat tukuyin mo kung anong klaseng AI. Kung data center ang issue, sabihin mo kung ano yung concern. Tubig ba? Kuryente ba? Lupa ba? O environmental compliance. Okay? Kasi kung Paxilica ang tutul mo dito, ilahad mo kung ano bahagi ng proyekto ang problema para sa iyo, Kasi kung halo-halong mo lahat ito, nawawala ang tunay na issue, Doon ang ako sang-ayon sa mga post, Hindi porket pro-AI ka, pro-Paxilica na agad, okay? At hindi porket may concern ka sa Paxilica, anti-Paxilica na ka na agad, diba? Well, magandang pala ito lalo sa social media, kung saan mas mabilis ang opinion kaysa sa pag-iintindi. Ang bawtan kasi dito, Masters, magiging specific, magiging logical, at walang reaction lang lamang, Dapat meron tayong direction na argumento. Okay? Kayo, Masters, ano sa tingin nyo dito, dapat, ito ba magkaiba ba talaga sa inyo AI data center o Paxilica o valid ba ang no AI slogan o masyadong litong broad na ba? So, at saka sa tingin niya, kulang ba at malinang information sa public kaysa magulo sa debate, Comment down below, napag-usapan natin. Kung gusto nyo mga ganitong straight commentary, straight to the point and real talk sa ating comment, sa ating pag-discussion, Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. And be part of the Storage Membership Lab for as low as 39 pesos a month. Meron tayong di lang 39 pesos a month, meron tayong 159 a month, at 399 a month. Okay? Okay? Mga stories, I think, as always, mga stories, ako pala si Martin, and thank you, and have a great night of stories. Bye!